Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Noong minsang yumanig ang buong Pilipinas sa tinig ng isang batang babae mula sa Tansa, Cavite, parang sabay-sabay huminto ang mundo para makinig. Isang boses na hilaw pero totoo, payak pero tumatagos sa dibdib. Iyan ang ipinakilala ni Lika Gayranod sa milyon-milyong Pilipino. Mula sa barong-barong na tahanan hanggang sa pinakamalaking entablado ng bansa. Tandang magagawa kung talagang ayaw mo na. Ang kwento ni Laika ay naging simbolo ng pag-asa na kahit sino, basta may pangarap at determinasyon, may puwang sa liwanag. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nabawasan ang kanyang presensya sa mainstream. Kaya ang tanong ng marami, nasaan na nga ba si Lika Gayranod ngayon? Ano ang nangyari sa kanyang karera at paano niya hinaharap ang buhay matapos ang biglaang kasikatan? Ngunit bago ang lahat, baka pwedeng pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Salamat po. Bago pa man siya makilala sa telebisyon, si Lika ay isa lamang batang nangangarap. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay kung saan ang araw-araw ay pakikipagsapalaran para sa pagkain, kuryente at kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kakapusan, may isang bagay na hindi kailanman nawala, ang kanyang pag-ibig sa musika. Kumakanta siya sa mga kapitbahay, sa mga maliit na pagtitipon, at kahit sa sarili lamang niya. Walang formal na training, walang mamahaling kagamitan, tanging puso at boses lang ang puhunan. Nang sumali siya sa The Voice Kids Philippines, hindi lamang siya kumanta para manalo. Kumanta siya para mabuhay ang pangarap ng kanyang pamilya. At doon nagsimula ang fairy tale. Tandang magagawa kung talagang ayaw mo na. First, the Voice Kids Philippines Grand Champion, Laika! Sa kanyang pagkapanalo, biglang nagbago ang takbo ng kanyang mundo. Mula sa pagiging ordinaryong bata, naging household name si Laika. Sunod-sunod ang guestings, endorsements, recordings at performances. May mga awitin siyang inilabas, may mga konsyertong sinalihan, at may mga proyektong nagbigay sa kanya ng mas malawak na exposure. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang bigat ng inaasahan. Hindi biro ang pressure na ipataw sa isang batang artista, lalo na kung galing sa hirap at biglang inangat ng sistema ng showbiz. Sa bawat palakpak may kasamang obligasyon, sa bawat tagumpay may katumbas na pagod. Habang lumalaki si Lika, napansin ng publiko ang unti-unting pagliit ng kanyang exposure sa telebisyon. Wala na ang araw-araw na guestings, bihira na ang bagong releases, at tila mas tahimik na ang kanyang presensya sa mainstream media. Dito nagsimulang umusbong ang iba't ibang espekulasyon. Naubusan ba siya ng proyekto? May problema ba sa management? O sadyang pinili niyang umatras? Ang totoo, maraming child stars ang dumaraan sa ganitong yugto. Habang nagbabago ang boses, itsura at interes, nag-iiba rin ang direksyon ng karera. Para kay Laika, mahalagang bigyan ng espasyo ang personal growth, isang bagay na madalas nakakaligtaan kapag masyadong maaga ang kasikatan. Sa mga panahong hindi siya madalas makita sa TV, mas pinili ni Laika na ituon ang pansin sa edukasyon at pamilya. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa halip na pilitin ang sarili sa spotlight, pinahalagahan niya ang pagiging normal, pag-aaral, pakikisalamuha sa mga kaibigan, at paghubog ng sariling identidad. Ito ang yugto kung saan unti-unti niyang tinutuklas kung sino siya lampas sa titulo ng champion, isang mahalagang hakbang para sa sino mang dumaan sa biglaang kasikatan. Bagamat hindi na kasing ingay ng dati ang kanyang presensya, hindi kailanman iniwan ni Lika ang musika. Patuloy siyang kumakanta, minsan sa mas maliliit na entablado, minsan online, minsan para lamang sa sarili. May mga pagkakataong lumalabas siya sa social media, nagpapakita ng maturity sa boses at emosyon. Hindi na ito ang batang Laika na kilala ng lahat. Isa na siyang dalagang artista na mas may lalim, mas may kontrol, at mas may sariling direksyon. Sa panahon ngayon, hindi na lamang telebisyon ang sukatan ng kasikatan. Sa social media, may bagong uri ng koneksyon, mas personal, mas totoo. Dito, paminsan-minsan, nagpaparamdam si Lika, hindi araw-araw, hindi palaging ingrande, pero sapat para ipaalala na naroon pa rin siya, patuloy na humihinga, nangangarap, at naglalakbay sa sariling landas. Hindi maikakaila na ang paglipat mula child star patungong adult artist
ay isa sa pinakamahirap na transition sa industriya. May mga inaasahang imahe, may mga label na mahirap takasan, at may mga taong gustong manatili ka sa version mo na minahal nila noon. Ngunit ang tao ay nagbabago, at may karapatan tayong baguhin ang sarili nating kwento. Para kay Laika, ang hamon ay hindi lamang kung paano babalik sa spotlight, kundi kung paano babalik ng buo, handa at totoo. Sa kasalukuyan, si Laika Gayranod ay mas low profile kumpara sa rurok ng kanyang kasikatan. Hindi man siya laging nasa telebisyon, patuloy pa rin siyang umaawit, nag-aaral at namumuhay kasama ang pamilya. Hindi ito pagkawala, ito ay pagpahinga, paghahanda at pagpili ng tamang oras. Maraming artistang Pilipino ang dumaan sa ganitong yugto at kalaunan ay nagbalik ng mas matatag. Ang tanong ay hindi kung babalik ba si Laika, kundi paano at kailan at sa anong anyo. Kung susukatin ang tagumpay sa dami ng exposure, maaaring sabihing tahimik ang kasalukuyan ni Laika. Ngunit kung susukatin ito sa kapayapaan ng loob, paglago bilang tao at kakayahang pumili ng sariling landas, masasabi nating isa pa rin siyang panalo. Hindi lahat ng kwento ay kailangang maingay. May mga tagumpay na tahimik pero mas totoo. Bilang manunood, may responsibilidad din tayong igalang ang oras at espasyo ng mga artistang minahal natin. Ang pag-angat ni Laika ay kwento ng inspirasyon. Ang kanyang katahimikan ay kwento ng pagiging tao. At sa tamang panahon, kapag muli siyang kumanta sa mas malaking entablado, mas ramdam natin ang lalim dahil alam nating pinili niya munang maging buo. Sa likod ng katahimikan ng kasalukuyan, may isang tanong na patuloy na umiikot sa isipan ng kanyang mga tagahanga. Ano ang hinaharap ni Laika Gayranod? Sa industriya ng aliwan, madalas nating nakikita ang pagbabalik ng mga artistang minsang nawala sa eksena. Hindi bilang pagbabalik tanaw sa nakaraan, kundi bilang panibagong yugto ng kanilang kwento. At para kay Laika, malinaw na ang hinaharap ay hindi nakatali sa ingay, kundi sa kahulugan. Habang mas tumatanda siya, mas lumilinaw na hindi lamang kasikatan ang kanyang hinahabol. Ang kanyang mga bihirang paglabas, mga simpleng awitin, at tahimik na pamumuhay ay tila nagsasabing mas mahalaga sa kanya ngayon ang katatagan kaysa kasikatan. Sa panahong ang social media ay puno ng ingay at kompetisyon, ang pagpili ng katahimikan ay isang anyo ng lakas. May mga tagahanga na umaasang muling marinig ang kanyang boses sa isang malaking concert, sa isang viral performance, o sa isang comeback single na yayanig muli sa industriya. Posible iyon, ngunit kung mangyari man, malamang ay sa paraang mas kontrolado, mas personal, at mas tapat sa kung sino na siya ngayon. Hindi na ang batang kinakabahan sa entablado, kundi isang babaeng may sariling paninindigan sa sining at buhay. Mahalaga ring tandaan na ang tagumpay ay hindi palaging nasusukat sa dami ng projects o views. Para sa isang dating child star, ang kakayahang manatiling buo, hindi na pariwara, hindi nawala sa sarili, at hindi nalunod sa pressure, ay isa ng malaking panalo. At kung susuriin, ito ang tahimik na tagumpay na bihirang mapansin ng publiko, pero pinakamahirap makamit. Sa mga susunod na taon, posibleng makita natin si Laika sa mga bagong anyo, bilang mas matured na recording artist, bilang performer sa mas piling entablado, o kahit bilang isang ordinaryong mamamayan na piniling mamuhay ng payapa. Anuman ang kanyang piliin, malinaw na ang kanyang kwento ay hindi biglang naputol, nag-evolve lamang. Sa huli, ang kwento ni Laika ay paalala na hindi lahat ng bituin ay kailangang laging nasa rurok para magliwanag. May mga bituing mas nagniningning sa dilim, sa katahimikan at sa sariling oras. At kapag muli siyang kumanta, kung sa entablado man o sa sarili niyang mundo, dala niya ang lalim ng karanasang hindi kayang ibigay ng biglaang kasikatan. Kaya sa mga patuloy na nagtatanong kung nasaan na siya ngayon, marahil ito ang pinakatapat na sagot. Naroon siya sa yugto ng paghahanda, kung saan ang bawat hakbang ay mas sinasadya, mas pinapahalagahan, at mas totoo. At minsan ang pinakamagandang pagbabalik ay yaong hindi minamadali, kundi hinahayaan munang huminog. Ang tanong na, nasaan na si Laika Gayranod ngayon, ay may simpleng sagot. Narito siya, patuloy na lumalaban, patuloy na nangangarap sa sarili niyang paraan. Maaaring hindi siya araw-araw sa TV, pero ang kanyang tinig, kwento, at inspirasyon ay nananatili sa puso ng mga Pilipinong minsang naniwala sa isang batang may malaking pangarap. At minsan sapat na iyon, hanggang sa muli nating marinig ang boses na minsang nagpaluha sa buong bansa.